For today's video ay mapupuntahan kami na isang lugar na talagang hindi pa namin napupuntahan. At kasama nga natin ang dalawang bida natin na ito kasi sa probinsya namin ay sanay lamang kaming pumunta sa bundok at saka pumasok kami ng kuweba. At ngayong araw nga na ito ay mapupuntahan na namin ang talaga namang lugar na talagang excited na kami. At ito nga yung lugar ng maraming tao at ang tawag nga nila dito ay SM. At ang buong akala ng ating mga bida ay gagala lang kami. Pero ang hindi nila alam ay kakain kami sa hindi pa namin mga kilalang restaurant. Kaya halina't samahan nyo kami sa aming paggala dito sa sinasabi nilang SM. At habang naglalakad nga kami papuntang SM ay may sari-sari dito tinda. May ihaw-ihaw, may gulay, may isda at kung ano-ano pa. At sa paglalakad nga namin dito ay nakita namin dito sa lugawan si Jomong. At andito na nga kami sa likod ng SM. At i-shoutout na natin to si Kuya Guard at si Ating Guard. At pagpasok nga namin dito sa SM ay hindi namin inaasahan na ganito pala kalamig dito. Sa probinsya kasi ang matitikman mo ay sariwang pagaspas ng sariwang hangin. At dito ko naisip na ibang iba pala talaga ang laking bundok. At nang mapatingin niya itong ating bida sa damit ay sobrang mahal daw ng presyo. Dahil sa probinsya ay sanay lamang kami sa pagbili ng mga halagang 20 pesos na damit at 10 piso. At nung nakakit na nga kami dito sa taas ay natingnan ko talaga sobrang gaganda ng mga ilaw. Dahil sa probinsya sa amin ay nakikita lang namin ay mga alitap-tap. At yan tingnan nyo naman yan guys, sobrang ganda, diba? At ito nga yung part na sinasabi ko kanina na hindi lang galang gagawin namin dito sa SM kasi nga tulad nga na sinabi ko ay kakain kami sa hindi pa talaga namin kilalang mga restaurant. At merong ganyang ribs hack, mang inasal, at talaga namang sobrang dami ng pagpipilian na hindi kami maganda o gaga kung saan kami kakain. Dahil nga unlimited rice dito sa Mang Inasal ay dito na kami napagpasyahang kumain. At kung mapapansin niyo ay sobrang tao ng araw na ito dahil nga ang araw na ito ay graduation ng kami ay pumunta. At sobrang dami pa nga ng mga dumarating na pila ay lumabas na isang crew na ito at sinabihan ng mga nakapila na last na po yung pila at ubos na ang paninda. At ito na nga at pumasok na kami sa loob upang maghanap ng mga lamesa, magpipwestuhan. At habang nag-aantay ang ating mga bida ay umorder na nga ako ng bestseller nila dito na unlimited rice. At sinubukan ko mag-order dito na paborito naming ulam sa probinsya na inihaw na tuyo at ginataang puso ng saging. At ang sabi ng crew dito ay wala daw silang ganong menu. Kaya napagpasya namin na umorder na lang ng 2 only rice at 2 hindi only rice. At sa pagkakataon na ito ay talaga namang gutom na ako at gusto ko nang matikman ang bestseller na dito na ito yung chicken inasal. At napapaisip na ako dito kung anong lasa ng chicken inasal na ito, kung lasang baboy ramo ba o lasang kulag. At napansin ko lang dito yung lagayan nila ng sauce ay maliit, hindi tulad sa amin sa bundok ay kasing laki ng bao. At yun, sa sobrang excited humigop na sabaw, ay ako dyan ay nasamiran. Ay abaw, alam nyo ba yung salitang nasamiran? Ang tawagan dito sa Maynila ay nasamid. At ang tawag naman sa amin ng nasamid ay nasamiran. Ay gets nyo na ba yung salitang yaan? Siyempre, kung sa Jollibee bida ang saya, dito naman, bida ang only rice. Kaya kaming dalawa ng anak ko ay nagpalagay agad ng tig-2 kanin at talaga namang sobrang gutom na kami dyan. Ay tingnan nyo naman, ay napakasarap pala nitong tinatawag nila na chicken inasal. Pag dini pala sa mga inasal ay pwede ka palang magkamay pero hindi ako nagkamay. Siyempre, nagkutsara at tinidor ako para feeling rich. Yung in-order para namin dyan kay Papa Tantan, yung kumukuha ng kanin ay hindi yan only rice. At dahil nga sa nalaman ko ang technique dito, ay kada lagay lang kanin niya sa only rice ay pinaghahati na lang nilang dalawa ang kanin. Kaya kung mapapadpad kayo dito sa mga inasal ay ganito rin gawin ninyo. Mag-order kayo ng isang only rice at isang hindi only rice. Pero syempre huwag pa rin kayo magpapakita sa mga crew dito. Baka naman isipin nila ay ginugulangan natin sila. At nang tinanong ko ang ano ko kung gaano kasarap ang chicken inasal dito ay ang sabi niya ay sobrang sarap daw at kasinlasa lang daw ito ng baboy ramo. At nang matapos ang aming kainan ay tingnan nyo naman ang natira ay talaga naman sagad na sagad hanggang buto. At nang tanongin natin itong dalawang ating bida kung anong lasa ng chicken inasal ay talaga namang ayos na ayos daw ang lasa. Bye, Mang Inasal. Ano, solve? Lalaro naman tayo. Kalubot. Sobrang busog daw. Sige. Para kang buntis. Daw. At ito na nga yung pinakahihintay ng ating mga bida ang maglaro sa kuweba. Hindi pala ito kuweba. Ang tawag pala nila dito ay quantum. Pag pumasok sa eksena, lahat napapatingin. Si Boss Art yan, di mo kayang tabingin. May sariling galaw, may sariling datin. Pag nagbitaw ng linya, lahat napapahingin. Walang kapares, walang katulad, kahit saan. Laging matunog ang usap-usapan. Kahit anong laban, di umaatras yan. Sa buhay, sa hustle, si Boss Art yan. Si Boss Art yan, o siya yan. Lagi ng bayan, walang kapantayan. Kahit saan mapunta, dala ang pangalan. Tandaan mo palagi, si Boss Art yan. Si Boss Art yan, o siya yan. Lagi ng bayan, walang kapantayan. Kahit saan mapunta, dala ang pangalan. Tandaan mo palagi,
stage, sa mic o sa laban, respeto binibigay kasi solid ang galawan. Walang arte, tunay sagaw at laman. At si Boss Art yan, tandaan mo yan. Si Boss Art yan, o siya yan. Pari ng galaw, may sariling daan. Walang katulad, walang hangganan. Langit ng buhay, si Boss Art yan. Si Boss Art yan, o siya yan. Pari ng galaw, may sariling daan. Walang katulad, walang hangganan. Langit ng buhay, si Boss Art yan. Okay na mula kung ano ha. Boss Art forever, walang iwanan. Laging tatatag sa isipan, si Boss Art yan. Si Boss Art yan. Si Boss Art yan. O siya yan. Yan, walang kapantayan. Kahit saan mapunta na ang pangalan. Tandaan mo palagi, si Boss Art yan. Si Boss Art yan. O siya yan. Luli ng bayan, walang kapantayan. Kahit saan mapunta na ang pangalan. Tandaan mo palagi, si Boss Art yan. At dahil nga malapit na ang birthday nito ni Papa Tantan, ay binilihan na namin siya ng regalong tsinelas. Kung sa probinsya ang pinupuntahan namin tuwing Tiangge ay mga sabit-sabit na gulay, dito nagulat kami, ang mga nakasabit ay tsinelas at sapatos. At sa sobrang liit pala ng paa ni Papa Tantan ay wala kaming mahanap na size ng kanyang tsinelas. At sa ilang tindahan na paghahanap namin ay talaga namang dito lang kami nakakita, kakasya sa kanyang paa. Itong mura-mura yan. Oo nga. Kasi ano, At sa dinami-raming kulay na pagpipilian ay ito lang napili ng ating Papa Tantan, kulay pula. sakto na. Ano yung kukunin mo? Kulay. Yan o yung ito isa. Ito. At ito nga ang final na napili ni Papa Tantan na kulay pula. At fast forward tayo, nandito na nga kami sa aming bahay at ang sinukat nga ni Papa Tantan, ang chinilas ng aking anak ay tingnan naman ang paa ni Papa Tantan. Talagang napaka-liit at tingnan naman yung chinilas niya no. Halos hindi magkaparehas at halos kalahati lamang ang laki sa chinilas ng aking anak. Sinilas mo yung paa mo yun. Pasanggol. Grabe. At kung umabot ka sa part ng video na to, ay maraming salamat dahil appreciate namin ang iyong panonood. At baka naman pwede mo kahingi ng isang like and share. At kung hindi ka pa nakapalo sa aming Facebook page, ay pwede mo itong ipalo na sa ganun lagi kang updated sa aming i-upload na video. Salamat!